Sa loob lamang ng ilang araw, mabilis na lumawak ang digmaan sa Middle East. Missiles, drones, at mga bansang dati neutral ay unti-unting nadadamay. May mga pag-atake na tumama sa Saudi territory at energy facilities, habang nagpapaalala ang Pakistan na mayroon itong Mutual Defense Pact sa Saudi Arabia, kung saan ang pag-atake sa isa ay maaaring ituring na pag-atake sa pareho. Ngayon, isang tanong ang bumabagabag sa mga analyst at military planners sa buong mundo. Kapag nagdesisyon ang Saudi na pumasok sa digmaan laban sa Iran, susunod ba ang Pakistan sa ilalim ng kanilang defense agreement? At kung mangyari iyon, handa na ba ang mundo sa susunod na yugto ng digmaan sa Middle East? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ilang oras matapos magsimulang suriin ng Tehran ang lawak ng pinsala sa kanilang military facilities, dumating ang sagot ng Iran. Sa halip na limitadong counter-attack lamang, naglunsad ang Iran ng isang malawakang retaliation campaign gamit ang ballistic missiles at drones laban sa mga target sa buong rehiyon. Ayon sa mga ulat mula sa regional monitoring groups at military analysts, mahigit 500 ballistic missiles at higit 2,000 drones ang inilunsad sa loob lamang ng maikling panahon. Ang operasyon ay isinagawa mula sa iba't ibang launch sites sa loob ng Iran, kabilang ang mga mobile missile platforms at drone bases na matagal ng bahagi ng kanilang strategic arsenal. Ang pangunahing target ng mga strike na ito ay ang Israel, na siyang itinuturing ng Tehran na direktang responsable sa mga naunang airstrike operations. Kasabay nito, tinarget din ng Iran ang ilang US military installations sa Middle East, lalo na ang mga base na ginagamit para sa logistics, intelligence gathering at air operations. Hindi lamang Israel at mga US bases ang naapektuhan ng barrage. Sa paglawak ng operasyon, may mga missiles at drones na dumaan o bumagsak sa iba't ibang bahagi ng Gulf region. Dahil dito, napilitang mag-activate ng emergency defense measures ang mga bansa sa paligid ng Persian Gulf upang protektahan ang kanilang airspace at critical infrastructure. Agad na nag-deploy ng kanilang integrated air defense systems ang Israel at ang mga kaalyado nitong bansa. Sa loob ng ilang oras, nagsimulang mag-intercept ang iba't ibang defense platforms laban sa paparating na missiles at drones. Ang ilang projectiles ay nasira sa himpapawid bago pa man makarating sa kanilang target. Gayunpaman, sa dami ng sabay-sabay na inilunsad na missiles at drones, hindi lahat ay napigilan ng defense systems. May mga projectile na tumama sa iba't ibang lokasyon sa rehiyon, kabilang ang mga lugar malapit sa diplomatic compounds at strategic facilities na konektado sa Western presence sa Middle East. Dahil sa laki ng retaliation, mabilis na nagbago ang security posture ng maraming bansa sa rehiyon. Ang mga militar ng Gulf states ay nagtaas ng kanilang alert levels, habang ang mga international airlines ay nagsimulang mag-adjust ng flight routes upang maiwasan ang mga conflict zones. Sa puntong ito, malinaw na hindi na lamang ito simpleng palitan ng airstrikes sa pagitan ng dalawang bansa. Ang lawak ng missile at drone campaign ng Iran ay nagpalawak ng saklaw ng krisis at nagsimulang madamay ang mas maraming bansa na may presensya o interes sa Middle East. Ang mga sumunod na oras ay nagpakita ng isang bagong realidad sa rehiyon. Ang digmaan na nagsimula bilang isang direct confrontation ay mabilis nang nagiging isang regional security crisis na may potensyal na hilahin ang iba pang mga bansa papasok sa conflict. Habang nagpapatuloy ang malawakang missile at drone campaign, nagsimulang madama ng mga bansa sa Gulf region ang direktang epekto ng lumalawak na labanan. Sa mga sumunod na oras, ilang projectile at drone ang pumasok sa airspace ng mga bansang matatagpuan sa paligid ng Persian Gulf. Kabilang sa mga bansang naapektuhan ng mga insidenteng ito ang Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Ang mga bansang ito ay may mahalagang papel sa regional security at matagal nang nagsisilbing lokasyon ng mga international military facilities at strategic infrastructure. Ayon sa pahayag ng Iranian officials, ang kanilang mga operasyon ay nakatuon sa mga target na konektado sa presensya ng United States sa rehiyon. Ngunit sa aktwal na sitwasyon sa himpapawid,
Maraming missiles at drones ang kailangang i-intercept ng mga defense systems ng mga bansang ito upang maiwasan ang pinsala sa kanilang mga lungsod at economic centers. Sa ilang pagkakataon, ang mga debris mula sa mga drone na na-intercept sa himpapawid ay bumagsak sa mga populated areas. May mga ulat ng pinsala sa ilang residential structures at commercial facilities, habang ang mga airport authorities sa rehiyon ay nagpatupad ng mga pansamantalang pagbabago sa flight operations bilang pag-iingat sa posibleng panganib sa civil aviation. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagsimulang magbago ang posisyon ng ilang pamahalaan sa Gulf. Sa mga unang araw ng krisis, pinili ng karamihan sa kanila na manatiling maingat at umiwas sa direktang pakikilahok sa labanan. Ngunit habang patuloy na lumalapit ang mga projectile sa kanilang teritoryo at infrastructure, napilitan ang kanilang mga security establishments na muling suriin ang kanilang mga defensive posture. Ang mga militar ng mga bansang ito ay nagsimulang magtaas ng kanilang operational readiness. Ang mga radar stations ay inilagay sa mas mataas na alert status, habang ang mga air defense batteries at fighter aircraft ay mas madalas na ipinapadala upang i-monitor ang kanilang airspace. Sa puntong ito, naging malinaw na ang lumalawak na labanan ay hindi na lamang umiikot sa dalawang pangunahing aktor. Ang mga bansa sa paligid ng Persian Gulf na may mahalagang papel sa global energy supply at international trade routes ay nagsisimula ng madamay sa mga epekto ng digmaan. Ang mga sumunod na pangyayari ay magpapakita kung ang mga bansang ito ay mananatiling nasa defensive stance o kung mapipilitan silang gumawa ng mas direktang hakbang upang protektahan ang kanilang sariling seguridad. Habang tumataas ang antas ng alerto sa mga bansa sa Gulf, may isang development na nagmarka ng bagong yugto sa conflict. Ang Qatar ay nagsagawa na ng direktang military response sa himpapawid matapos matukoy ng kanilang radar systems ang mga aircraft na papalapit sa kanilang airspace. Ayon sa ulat ng Qatari Ministry of Defense, agad na nagpadala ng fighter aircraft ang kanilang Air Force upang i-intercept ang mga paparating na target bago pa ito makalapit sa populated areas o critical infrastructure ng bansa. Sa mga oras na yon, patuloy na sinusubaybayan ng kanilang air defense network ang galaw ng mga missile, drones at aircraft sa ibabaw ng Persian Gulf. Sa interception operation na ito, iniulat ng ilang defense monitoring sources na nagkaroon ng aerial engagement sa pagitan ng Qatari fighter jets at dalawang Iranian Su-24 fighter bombers na umano'y papalapit sa kanilang airspace. Sa sumunod na engkwentro, ayon sa mga ulat, na-shootdown ng Qatari aircraft ang dalawang jet bago pa ito makapasok sa loob ng kanilang territorial airspace. Ang Qatari Air Force ay kilala sa paggamit ng modern Western-made fighter aircraft. Kabilang sa kanilang pangunahing kagamitan ang F-15 fighter jets at Rafale multi-role fighters na ginagamit sa air defense at interception missions. Ang mga aircraft na ito ay may kakayahang mag-detect at mag-engage ng target mula sa malayong distansya gamit ang advanced radar at missile systems. Ang insidenteng ito ay mabilis na kumalat sa regional defense circles dahil ito ang unang pagkakataon sa kasalukuyang krisis na ang isang miyembro ng Gulf Cooperation Council ay nagkaroon ng direktang air combat engagement laban sa Iranian aircraft. Para sa mga security planners sa rehiyon, ang pangyayaring ito ay nagpakita na ang ilang Gulf states ay hindi na lamang umaasa sa defensive missile shields o sa presensya ng mga allied forces. Sa halip, nagsisimula na silang gamitin ang kanilang sariling air power upang harapin ang mga banta na papalapit sa kanilang teritoryo. Habang patuloy ang monitoring ng airspace sa Persian Gulf, malinaw na ang insidenteng ito ay nagbago ng dynamics ng conflict. Ang dating defensive posture ng mga bansa sa Gulf ay nagsisimula ng lumipat sa mas aktibong paggamit ng kanilang military capabilities upang ipagtanggol ang kanilang airspace at strategic assets. At habang nangyayari ang mga aerial interceptions na ito, may isa pang development na mas nagpalala ng tensyon sa rehiyon. Isang pag-atake na nag-target sa isa sa pinakamahalagang energy facilities sa buong mundo.
habang patuloy na minomonitor ng mga bansa sa Gulf ang kanilang airspace matapos ang mga aerial interceptions. Isang bagong insidente ang nagdulot ng malaking alarma sa rehiyon. Isang drone attack ang nag-target sa isang mahalagang oil facility sa Saudi Arabia. Ang target ay ang Ras Tanura Oil Complex na pinapatakbo ng Saudi Aramco. Ang pasilidad na ito ay isa sa pinakamalaking oil processing at export facilities sa buong mundo at may mahalagang papel sa global energy supply chain. Ayon sa mga paunang ulat mula sa regional security sources, nakita ng Saudi Air Defense Systems ang paparating na drone bago pa ito makarating sa mismong refinery structures. Agad na naglunsad ng interception ang kanilang air defense units upang pigilan ang direktang tama sa critical infrastructure. Sa kabila ng interception, ang mga debris mula sa drone ay bumagsak sa paligid ng oil facility at nagdulot ng sunog sa ilang bahagi ng industrial zone. Dahil sa potensyal na panganib ng karagdagang pag-atake at upang maiwasan ang mas malaking pinsala, nagdesisyon ang mga operator ng pasilidad na pansamantalang ihinto ang ilang operasyon sa Ras Tanura Complex. Ang hakbang na ito ay agad na nagdulot ng pangamba sa international energy markets. Ang anumang disruption sa oil facilities ng Saudi Arabia ay may direktang epekto sa global supply dahil ang bansa ay isa sa pinakamalaking exporter ng langis sa buong mundo. Bukod sa epekto sa energy markets, ang insidenteng ito ay nagkaroon din ng malaking implikasyon sa regional security calculations. Para sa Saudi leadership, ang pag-target sa isang pangunahing energy facility ay itinuturing na isang seryosong escalation na direktang nakakaapekto sa kanilang economic lifeline. Kasunod ng insidente, nagsimulang magsagawa ng emergency consultations ang mga security officials ng Saudi Arabia kasama ang kanilang regional partners. Ang mga military planners ay nagsimulang pag-aralan ang iba't ibang opsyon kung paano pipigilan ang mga susunod pang drone at missile attacks na maaaring tumama sa kanilang infrastructure. Habang patuloy ang pagtaas ng tensyon, lumalabas na ang mga bansa sa Gulf ay nahaharap sa isang mahalagang desisyon. Manatili sa defensive posture o magsimulang maghanda ng mas direktang military response laban sa mga pinagmumulan ng pag-atake. Habang sinusuri ng mga security officials ng Saudi Arabia ang mga pinsalang dulot ng drone incident sa kanilang oil infrastructure, nagsimula na ring magkaroon ng mas seryosong pag-uusap sa pagitan ng mga bansa sa Gulf tungkol sa susunod na hakbang. Sa mga closed-door consultations ng mga defense at foreign policy officials sa rehiyon, unti-unting lumitaw ang posibilidad ng coordinated response laban sa mga pinagmumulan ng missile at drone attacks. Ang mga bansang aktibong kasali sa mga pag-uusap na ito ay kinabibilangan ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar. Ayon sa ilang Western diplomatic sources na may kaalaman sa mga diskusyong ito, ang pangunahing layunin ng posibleng joint response ay pigilan ang patuloy na paggamit ng missiles at drones na nagmumula sa Iranian territory o sa mga allied networks nito sa rehiyon. Ang mga defense planners ng mga bansang ito ay nagsimulang pag-aralan kung paano gagamitin ang kanilang air forces, surveillance systems at missile defense coordination upang maprotektahan ang kanilang mga lungsod at strategic installations. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging mas seryoso ang pag-uusap tungkol sa retaliation ay ang pag-atake sa energy infrastructure. Para sa mga bansang nakadepende sa oil at gas exports, ang ganitong uri ng banta ay direktang nakakaapekto hindi lamang sa kanilang seguridad, kundi pati na rin sa kanilang ekonomiya. Sa mga sumunod na araw, mas naging aktibo ang military coordination sa pagitan ng mga Gulf states at ng kanilang mga Western allies. Ang mga air bases sa rehiyon ay nagsimulang magtaas ng operational readiness, habang ang mga surveillance aircraft at naval assets sa Persian Gulf ay mas madalas na ginagamit upang bantayan ang galaw ng mga missile launch sites at drone activity. Gayunpaman, hindi madaling desisyon ang paglipat mula sa defensive posture patungo sa offensive operations. Ang anumang direct strike laban sa Iranian territory ay may potensyal na magpalawak pa ng conflict at magdulot ng mas malawak na military confrontation sa buong Middle East. Sa kabila nito, malinaw na nagbago na ang security calculations ng mga bansa sa Gulf. Ang mga insidente sa kanilang airspace at infrastructure ay nagpakita na ang kanilang neutral stance ay hindi na sapat
upang maprotektahan ang kanilang sariling interes. Habang patuloy ang mga diplomatic at military consultations, may isa pang bansa sa labas ng Gulf ang nagsimulang magbigay ng malinaw na signal tungkol sa posibleng epekto ng conflict. Ang bansang ito ay may sariling strategic agreement sa Saudi Arabia at may kakayahang magdala ng mas malaking implikasyon sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Habang nagpapatuloy ang mga konsultasyon sa pagitan ng mga bansa sa Gulf tungkol sa posibleng coordinated military response, isang bagong development ang lumitaw mula sa labas ng rehiyon na lalong nagpaigting sa tensyon ng sitwasyon. Nagbigay ng malinaw na babala ang Pakistan sa Iran tungkol sa patuloy na pag-atake sa Saudi territory at infrastructure. Ang babalang ito ay may direktang kaugnayan sa defense agreement na pinirmahan ng Pakistan at Saudi Arabia noong 2025. Ang kasunduang ito na tinatawag na Strategic Mutual Defense Agreement ay naglalaman ng probisyon na nagsasabing ang isang pag-atake laban sa isa sa dalawang bansa ay maaaring ituring na pag-atake laban sa pareho. Ibig sabihin, kung patuloy na tatamaan ang Saudi territory ng mga missile o drone attacks, maaaring magkaroon ng obligasyon ang Pakistan na magbigay ng military support sa ilalim ng nasabing kasunduan. Ang posisyon na ito ay inilahad ng Pakistani Foreign Minister na si Ishaq Dar na nagsabing ipinaalam na nila sa Iranian officials ang umiiral na defense agreement sa pagitan ng Islamabad at Riyadh. Ayon sa kanya, mahalagang maunawaan ng Tehran na ang anumang pag-atake sa Saudi Arabia ay may mas malawak na implikasyon sa regional security. Ang pahayag na ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga international observers dahil ang Pakistan ay isang nuclear-armed country. Bilang isa sa mga bansang may kakayahang mag-deploy ng nuclear weapons, ang posibleng pagpasok nito sa conflict ay nagdadagdag ng bagong dimensyon sa krisis. Bukod sa military implications, mayroon ding political factors na kailangang isaalang-alang. Ang Pakistan ay may malaking populasyon ng Shia Muslims, habang ang Iran ay itinuturing na pangunahing Shia power sa rehiyon. Dahil dito, ang anumang direktang military involvement ng Pakistan laban sa Iran ay maaaring magkaroon ng komplikadong epekto sa domestic politics ng bansa. Sa kabila ng mga komplikasyong ito, ang mensahe mula sa Islamabad ay malinaw. Ang kanilang defense relationship sa Saudi Arabia ay isang mahalagang bahagi ng kanilang regional strategy at hindi nila babaliwalain ang mga obligasyon na nakasaad sa kasunduan. Habang lumalabas ang mga pahayag na ito, nagsimulang pag-usapan ng mga analysts kung paano maaring magbago ang balanse ng kapangyarihan sa Middle East kung sakaling madagdag ang Pakistan sa mga bansang direktang kasali sa conflict. At sa puntong ito ng krisis, isang bagay ang nagiging malinaw sa mga observers ng geopolitics. Ang digmaan na nagsimula sa pagitan ng dalawang bansa ay mabilis nang nagiging isang mas malawak na regional confrontation na may potensyal na hilahin ang mas maraming bansa papasok sa labanan. Habang lumalabas ang babala mula sa Islamabad at patuloy ang pag-uusap ng mga Gulf states tungkol sa kanilang security response, lalong naging malinaw na ang conflict ay hindi na lamang umiikot sa ilang pangunahing bansa. Sa loob lamang ng ilang araw mula nang magsimula ang unang mga airstrike at retaliation attacks, ang sitwasyon sa Middle East ay naging mas komplikado at mas malawak ang saklaw. Sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, nagsimula ng magtaas ng alert level ang mga militar ng ilang bansa. Ang mga radar installations, air defense batteries at naval patrols sa paligid ng Persian Gulf ay inilagay sa mas mataas na operational readiness. Ang mga international shipping routes sa rehiyon ay mas mahigpit na minomonitor dahil sa posibilidad ng karagdagang military incidents. Kasabay nito, patuloy na nararamdaman ang presensya ng United States sa rehiyon. Ang mga military assets nito sa Middle East, kabilang ang mga naval vessels at aircraft na nakadeploy sa iba't ibang bases, ay patuloy na nagsasagawa ng surveillance at support operations habang sinusubaybayan ang galaw ng Iran at ng mga allied groups nito. Sa kabilang panig, hindi rin nagpapakita ng senyalis ng pag-atras ang Iran. Patuloy nitong ginagamit ang kombinasyon ng missile systems, drone operations at regional proxy networks upang ipakita na mayroon pa rin itong kakayahang magsagawa ng retaliation sa iba't ibang bahagi ng Middle East.
Ang mga bansang Gulf na dati ay maingat sa kanilang posisyon ay nahaharap na ngayon sa mas mahirap na desisyon. Ang mga pag-atake sa kanilang airspace at infrastructure ay nagbigay ng bagong urgency sa kanilang defense planning. Ang posibilidad ng coordinated response ay nananatiling isa sa mga opsyon na pinag-aaralan ng kanilang mga military planners. Habang tumatagal ang krisis, maraming geopolitical analysts ang nagsimulang mag-warning na ang conflict ay maaaring lumawak pa kung hindi agad mapipigilan ang escalation. Ang presensya ng maraming military forces sa iisang rehiyon kasama ang iba't ibang alliances at defense agreements ay nagdaragdag ng panganib na mas marami pang bansa ang madamay. Sa puntong ito, malinaw na ang digmaan ay hindi na isang isolated confrontation sa pagitan ng dalawang pangunahing aktor. Ang mga pangyayari sa loob lamang ng ilang araw ay nagbago sa security landscape ng Middle East at ang bawat bagong insidente ay may potensyal na magpalawak pa ng saklaw ng labanan. Habang patuloy na umuusad ang mga military operations at diplomatic efforts sa likod ng mga eksena, nananatiling hindi tiyak kung saan patutungo ang krisis. Ngunit isang bagay ang malinaw sa maraming observers. Ang conflict na ito ay may kakayahang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon at magkaroon ng epekto hindi lamang sa Middle East kundi pati sa global geopolitics.